Chance 15:33, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Uulitin ko, huwag kayong paloloko. Ang masasamang kasama ay nakakasira ng mabuting pagkatao. Amen? So, hindi lahat pala ng tao sa mundo nito kailangan nating pakisamahan. Amen? Hindi dahil wala tayong respeto sa kanila, kundi ito ay nakapagdudulot ng masamang pagkatao natin. Ay, nakakapagdulot ng pagiging masama sa ating kabutihan. Amen? Ibig ko sabihin, if you are a good person, kapag tayo ay mabuting tao, naiimpluwensyahan tayo ng masama kapag tayo ay nakikisama sa ganitong mga klaseng tao. So, kailangan natin ng balanced life. Amen? Kailangan natin ng balansing buhay. Hindi kailangan nating sinasamahan yung kaibigan na alam nating nakaka-impluwensya sila ng kasamaan. For example, baka ikaw tong klase ng kaibigan na to. Amen? Baka ikaw na pala yung dapat na iniiwasan o ikaw yung dapat na makakasama o nakakapagdulot ng kabutihan. So, dalawang bagay lang ang mga tao na makakasama natin sa mundo. Either, ikaw ang makaka-impluwensya sa kanila ng mabuti o ikaw ang maiimpluwensyahan nila ng masama. Amen? So, mahalaga yon. Number 1, tingnan natin. Kasi ang pagsunod sa Panginoon, alam nyo mga anak, ang pagsunod natin sa Panginoon, simple lang. Amen? Yung hakbangan natin. Hakbangan natin yung realidad na opportunity na i-allow si God na kumilos sa buhay natin. Mag-step up tayo ng faith. Maghahakbang tayo ng pananampalataya. So we need the balanced life. Amen? So ito yung mga relationship na we need to end. Ito yung mga relasyon na kailangan nating putulin na. Mga klase ng mga tao, 'di ba? Na we need to avoid. Okay? Number 1, the distraction. Yung mga klase ng tao na nakakapag-distract sa'yo. Okay? Buksan nyo yung inyong Bible. Ephesians 5:15-16. Kuya Raymond, Efeso 5:15-16. Pakibasa. Susunod si Ate Chloe. Ate Chloe, pabasa mamaya. Ihanda mo lang sa Hebreo 12:1 and 2. Hebreo 12:1 and 2. Okay, number 1 na taong kailangan nating i-end or i-avoid, okay, is the distraction. So, itong sinasabi ko sa inyo, hindi naman agad dapat i-avoid mo sila. Halimbawa, minsan pa lang ginawa sa'yo o isang beses pa lang, di ba? Magbigay naman tayo ng grace. Pero, mahalaga na maging mapagmasid tayo. Okay? Yung mga klase na nagdi-distract sa'yo o nanggugulong mga tao, nakakapanggulo. Ganon na mga tao sa paglilingkod mo sa Panginoon o sa paggawa mo ng mga mabubuting bagay o pangarap mo o mga desire mo sa buhay mo or yung purpose mo. Kasi last week pinag-arasapan natin yung ating purpose. Amen? So, Kuya, Efeso 5:15-16, pakibasa po, pakimute ng mic. Unmute mo yung mic mo para marinig namin, Kuya Raymond. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mamangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyan panahon. Amen po. Amen. Salamat, Kuya Raymond. So, narinig ninyo, maging matalino kayo. Okay? Dahil puno ng kasamaan ang kasalukuyang mundong ito. Dahil hindi tayo nagbabasa ng Bible, hindi natin naririnig na itong mundong ito na minamahal ng tao. 'Di ba? Minamahal natin lahat ng mga nakikita natin sa mundo, hindi natin alam na may mga bagay na nagdi-distract sa atin. So, kailangan natin ng disiplina sa sarili. Katulad ng narinig ninyo mula sa Bible, ang mundong ito, ang henerasyon natin na to is pagulo ng pagulo. So, kailangan natin ng disiplina sa sarili. Kailangan nating i-save yung ating energy para sa something na mas mahalaga, higit na mahalaga kasi ang buhay natin ay sacred. Ang buhay na to ay napakahalaga.
'Di ba? Ito ay regalo sa atin ng Panginoon. God created us. Nilikha tayo ng Panginoon kasi God have a purpose. May plano siya. At may plano siya sa buhay natin. Hindi lang para sayangin natin sa mga bagay, 'di ba, na hindi maganda na nakakapag-distract sa atin. Kaya nga ang Diyos may pinuput na mga ability sa inyo, may mga regalong binibigay sa inyo. Kaya nga tingnan niyo sa yung iba sa inyo mga kabataan, si Kuya Bien, magaling siyang mag-photographer, 'di ba? Magaling siya sa way ng pag-picture taking. Yun yung gift niya, yun yung ability niya. Marunong siyang maggitara. May talent siya. Si Ate Chloe marunong kumanta. Si Zach marunong kumanta. Marunong sumayaw. Yung mga kabataan sa Bicol, 'di ba? Matatalino, 'di ba? May mga valedictorian na mga 'di ba? May mga ability kayo, may mga regalo kayo na nilagay, na dineposito ng Diyos sa inyo. Sila Ate Chloe, they are honors, 'di ba? Si Kuya Bien, they are honors, they are top. Si Ate Denise. Amen? 'Di ba? May mga dineposito ang Panginoon sa inyo na mga regalo at gift. Kaya ito yung mga bagay na hindi dapat nasasayang, hindi dapat nababaliwala. Yung iba, marunong magaling sa sport. Si Kuya Carl magaling mag-basketball. Naniniwala ako yung ibang mga kabataan kinaiinggitan siya. 'Di ba? Kasi hindi lahat marunong mag-basketball, lahat matatangkad. Yes, may height sila, pinagkalooban sila ng tangkad, pero hindi sila magaling sa mga game na katulad ng basketball. Iba naman ang kapanawagan nila. So may mga ability tayo. At may mga regalo na binigay ang Panginoon at dineposito sa atin. Yung iba marunong magluto, bata pa lang, marunong nang magluto, 'di ba? Kaya ito yung mga bagay na dapat alam natin na pinapalago natin, 'di ba? Pinauunlad natin. Kasi may mga tao na maiinggit sa atin. Sila yung mga distraction, sila yung mga distractor, 'di ba? Na mayroong mga bully sa eskwelahan, 'di ba? May mga sino yung mga kaklase dito o mga katulad ng mga bata na nagde-distract sa inyo, binubuli kayo sa eskwelahan, kung ano-anong sinasabi sa inyo, yung mga uyaw, sabi sa Ilocano, ang mga uyaw na mga tao na wala na silang sinabing maganda about sa'yo, 'di ba? O tinutokso ka nila, they are the distractors. Sila yung mga nagde-distract lang sa'yo para hindi ka ma-focus sa purpose mo, para hindi ka ma-focus sa calling mo sa Panginoon. Amen? So, kailangan mo yon iwasan. Amen? So, maybe mga kaibigan mo na sila na matagal ng panahon mo silang kaibigan, kaya lang kahit anong sabihin mo, hindi sila tumitigil sa paninigarilyo, hindi sila tumitigil sa pag-iinom, na nagiging distraction na ito sa'yo. Siguro, it's not about how long you know that person. Hindi dahil matagal mo na silang kakalala, hindi mo sila pwedeng i-cut off o i-avoid. Kapag hindi na nakakabuti sa'yo, 'di ba? O kaya ano sila, 'di ba, mga impluwensya nila hindi maganda, tinuturuan ka nilang magmariwana, tinuturuan ka nila na tumakas sa eskwelahan. That all distraction, mga kapatid. At bilang mga kabataan, 'di ba, kailangan alam ninyo yung mga bagay na pwedeng magsira sa mga kinabukasan ninyo, sa mga hinaharap ninyo, na tinuturuan kayo mag-escape, mag-cutting ng classes, 'di ba? Para lang pumunta sa mga picnic, 'di ba? Sa mga inuman, sa mga party, 'di ba? Imbes sa mahahalagang bagay na binigay, 'di ba? Na opportunity ng Panginoon sa inyo para matuto, mapaglingkuran siya, maging ilaw at asin ng mundong ito. Amen? So, huwag kayong mag-guilty kung yung mga tao na to is manotice ninyo o makilala ninyo sila kasi ayaw nila na nag-grow kayo. 'Di ba? Ayaw nila na napupulfill ninyo yung destiny ninyo kasi gusto nila nandun lang kayo sa surrounding nila, nandun lang kayo sa level nila, nandun lang kayo na hindi kayo nag-grow. Kaya mahalaga na nag-start kayo na lumago, mag-start kayo na alam ninyo yung nangyayari sa paligid ninyo, nagiging matalino kayo, lumalayo kayo sa masama. Amen? Kasi magiging uncomfortable sila sa inyo. 'Di ba? Pag ikaw matalino ka, ayaw ka nilang makasama kasi sobrang talino mo. Yung iba gano'n kasi na-insecure sila sa talino mo. Amen? Or sa galing mo or sa ability mo. So they are trying to distract you, 'di ba? Para mawala ka sa focus. So ito dapat ma-accomplish natin 'to. Dapat ma-accomplish natin yung goal natin.
kahit na may mga ganitong klaseng tao. So we need to avoid. Iwasan natin yung mga ganitong klaseng tao kasi ang gusto nila, hindi natin maabot yung pangarap natin. Hindi natin maabot yung goal natin o yung dreams natin. Amen? O yung mga mabubuting bagay na ginagawa natin. Hindi dahil gusto mo lang i-battering yung sarili mo or parang ginagawa mong matamis yung sarili mo sa harap ng mga tao. Hindi. Ginagawa mo to kasi may pangarap ka. May gusto ka sa future mo kaya ka nag-aaral ng mabuti and ayaw mo na ma-distract ka ng mga bully na yan kasi wala silang mabuting gagawin sa'yo. Gusto lang nilang maging unhappy ka. Pero nire-remind sa'yo na hindi yung mga failure mo, 'di ba, ang magiging distraction mo. Gamitin mo yung mga failure mo na stepping stone mo para marating mo yung mga gusto mong marating. Amen? And marating mo, magawa mo yung mga pinapagawa sa'yo, especially yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Amen? Kasi may mga tao, darating ang panahon, whether you like it or not, may mga taong hindi ka magugustuhan dahil sa paglago mo. May mga tao na hindi ka magugustuhan dahil iba yung level mo. May mga tao na hindi ka magugustuhan kasi naiinggit sila sa'yo. 'Di ba? Na ito yung nagre-remind sa kanila na mas may higit sa kanila. Ito yung nagre-remind sa kanila na ng mga failure nila na hindi sila nagtagumpay pero ikaw nakuha mo, 'di ba? Yung katagumpayan. So matuto tayo na i-balance yung lahat ng buhay natin. Amen. Matuto tayo na pakisamahan yung mga tao na hindi tayo nagwa-waste ng energy at valuable. Mga tao na tumutulong sa atin mag-grow. Amen? Mga tao na tumutulong sa atin mag-isip ng matured. 'Di ba? Mga tao na nagtuturo sa atin rumespeto at gumalang sa mga magulang natin, rumespeto sa Diyos, mga kaibigan na naglalapit sa inyo sa Panginoon. Amen? Kasi time will come, may mga tao talaga na magsisimula silang i-criticize ka na kahit maganda yung nakikita nila sa'yo, lalasabi nila, lagi na lang sasabihin pangit. Hindi maganda yan. Nagba-Bible study ka pala. Boring yan. Naku, magiging banal ka na. Lalampas ka na sa langit. So what? 'Di ba? At least sa langit tayo lalampas kaysa naman sa impyerno tayo masunog. Amen? Mas maganda na sigurong tawaging banal kaysa tawaging demonyo. Amen? So, that is all distraction. So, mag-isip kayong mabuti. Sa pabasa nga, Kuy Ate Chloe, Hebreo 12, verse 1 and 2. Ano po? Hebreo 12, verse 1 and 2. Tingnan mo sa Google pag wala kang Bible na actual. Tagalog, Hebreo 12, 1 and 2. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, tanggalin natin ang anumang balakid at mga kasalanang kumakapit sa atin. Buong tiyaga tayong tumakbo sa takbuhing nasa ating harapan. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula sa simula hanggang katapusan. Dahil sa kagalakang naghikatapusan, hinintay sa Kanya. Hindi niya inalintala ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus at siya'y ngayoy nakaupo sa kanang trono ng Diyos. Amen. So, praise God. So, i-fix daw natin yung eyes natin kay Jesus. 'Di ba? Sa anumang mga hadlang, si God ang magbibigay sa atin ng pananampalataya mula sa simula hanggang sa wakas. So, i-keep natin yung mata natin kay Jesus, hindi sa mga distraction sa mundong ito. Kasi pag tumingin tayo sa mundong ito, hindi nyo maaabot lahat ng mga bagay na gusto ninyo. Hindi nyo magagawa lahat ng mga bagay na gusto ninyo at pangarap ninyo para sa ikabubuti ng buhay ninyo. At ang Panginoon yon ang magbibigay ng tulong sa inyo simula hanggang wakas. Amen? So, i-keep our eyes. I-keep nyo yung eyes ninyo, yung mata ninyo, kasama ang Panginoon sa lahat ng pangarap ninyo. Sa lahat ng mga divine dreams ninyo, purpose ninyo, keep loving Jesus.
'Di ba? Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng katagumpayan sa distraction sa mundong ito na nagko-cause ng mga na nakakapag-distract sa harapan ninyo. So don't feel guilty. Huwag kayong mag-guilty for pursuing o abutin yung mga bagay na ayon sa Panginoon o yung mga bagay na makabubuti sa inyo. Huwag kayong mag-guilty na iwasan yung mga taong ito na nagde-distract sa inyo. Number 2, the gossiper, chismosa. Mga chismosang mga kaibigan, no? Yung mga chismosang mga kaibigan, iwasan daw po ang mga gossiper. Proverbs 20:19. Kawikaan 20:19. Kuya Bien, pabasa. Kawikaan 20:19. Proverbs 20:19 ma? Anak. 20:19. A gossip betrays a confidence, so avoid anyone who talks too much. Tagalog. Kawikaan. Ang lihim ay nahahayag dahil sa mga tsismis, kaya huwag kang makisama sa taong makati ang dila. Amen. So, Bible lang nagsabi niyan ha, wag daw kayong makisama sa mga taong chismosa, makati ang dila. Baka yung nanay ninyo, mga chismosa, pagsabihan ninyo yung mga nanay ninyo na tumigil ka, chichismis. Okay? Baka yung nanay ninyo, daldal ng daldal. Amen? Walang kabuluhan yung sinasabi, kaya nahahawa tuloy kayo. So dito pinag-uusapan, hindi lang yung mga tao na naninira ng kapwa. Hindi lang yung mga tao na nagsisinungaling o pinag-uusapan ninyo yung mga kaibigan ninyo ng patalikod. 'Di ba? Hindi magandang kaibigan yung mga kaibigan na pinag-uusapan ka habang ikaw ay nakatalikod. Sinabi ng Bible na iwasan nyo daw yung mga tao na to. Baka ikaw yon, Sendron. 'Di ba? Baka ikaw yon, Carl. 'Di ba? Pinag-aaralan natin tong mga Bible na to tapos kayo pala 'yon. So kung naririnig mo to at ikaw, Sheena, ay chismosa, 'di ba? Kailangan nating magbago. Amen? Kailangan nating baguhin yung ugali natin kasi hindi lang to para sa mga taong dapat natin iwasan. Baka tayo ganito na rin. Dapat tayong umiwas. Amen? Kasi binabago tayo, tinuturuan tayong baguhin ng Panginoon. Hindi tayo dapat maging klase ng mga tao katulad ninyo sa mga kabataan, may mga kaibigan kayo na pinagkakatiwalaan ninyo. Someone na confident kayo na ikwento lahat ng bagay sa inyo. Maging matalino kayo. Hindi lahat ng bagay kailangan ninyong ipagkatiwala sa isang kaibigan. Kasi may mga kaibigan na kapag nag-away kayo, lahat ng mga sikreto ninyo ibubunyag nila. Amen? So, pag-aralan ninyo maging kaibigan yung mga magulang ninyo. Kasi walang magulang na sisirain kayo. Walang magulang na gusto kayong sirain. Kasi ako bilang experience ko, ang dami kong pinagkatiwalaan ng mga kaibigan, pero nagtraidor sila after nung nakagawa ka lang ng isang bagay na hindi gusto nila. So kailangan hindi mo na sunod yung gusto nila. Gusto nila i-manipulate ka, 'di ba? Yung mga gossip na tao na hindi marunong mag-keep ng secret. Yun yung mga gossip na tao, someone who cannot keep away secret. Especially yung mga confidential and personal na mga sikreto natin. Hindi nila kayang i-keep. So, ginagarantiyahan kita, pinapaalalahanan ko kayo, wina-warningan ko kayo, kung meron kayong mga klase ng kaibigan na kinukwento nila yung buhay ng ibang tao, sisiguraduhin ko rin sa'yo
na yung kaibigan na yun, pag hindi ka nakaharap, ikukwento ka rin sa ibang tao. Naintindihan ninyo? Kaya kung meron kayong mga tao na, alam mo ba si ganito, wag mo tong sasabihin ha, tayo lang ang nakakaalam nito. Nako, pag ganun na yung mga chismis, yung mga salita, amen? Ikaw din. Darating ang panahon, ikaw na ang topic nila at ganun din ang sasabihin nila sa'yo. Kaya do not share. 'Di ba? Mag-ingat tayo sa mga bagay na sinishare natin sa kanila. Amen? Huwag tayong magdi-degrade ng people. 'Di ba? Huwag tayong magsisira ng reputasyon ng ibang tao. Kasi 'di ba katulad ng pinag-aralan natin last week, love God and love your neighbor. Kung mahal mo ang Diyos, hindi mo dapat sisiraan ang kapwa mo. Hindi mo dapat pakihanap nga, Ate Jane, Kawikaan 16:28. Pabasa po. Kawikaan 16:28. Hanggang saan ba? Yan lang, 28 lang. Ang taong baluktot ang isipan ay naghahasik ng kaguluhan at sinisira naman ang chismis ang magandang samahan. Oh, 'di ba? Amen po. 'Di ba? So sinisira ng chismis ang magandang samahan. Kaya kung may mga chismosa ka, Kuya, sino yung nagbasa? Anong pangalan nito? Si Rex. 'Di ba? Diyan sa likod mo. Si John Rex, sabihan mo yung mga katabi ninyo ngayon, kung may katabi kayo, wag kang chismosa. Okay? Wag kang chismoso, wag kang chismosa. Kasi nakakasira ka ng pagkakaibigan, ng mabuting pagsasama ng ibang tao. So, do not degrade people. Do not tearing reputation. Huwag tayong maninira ng reputasyon ng ibang tao. Huwag tayong magpuput down ng ibang tao. Huwag tayong pag-uusapan natin yung pinapahiya mo yung tao sa harap ng mga kaibigan mo. Do not do that. Huwag nating pinuput down sila o step down sila dahil lang may mga kahinaan sila. Lahat ng tao may kahinaan. Amen? Tulungan natin sila. Turuan natin sila. Amen? So kung may mga humihingi naman ng advice ng mga kaibigan sa inyo at nagbigay ng sikreto sa inyo, kapag paano mo iiwasan yung mga taong yon? Kapag nararamdaman mong uncomfortable ka kasi imbis na bigyan ka niya ng solusyon, ang ginagawa niya sa'yo is sinisiraan niya din. Lalo yung tao na yon, imbis na maging maayos kayo. 'Di ba? Sinisiraan niya rin. Imbis na itry niya isolve yung problema, nagbibigay pa siya ng negatibo sa tao na yon. Yung mga taong ganon, iwasan din ninyo na humingi ng advice. 'Di ba na imbis na isolve yung problema ninyo, lalo nilang sasabihin, ay nako, ay yung tao na yan, naggagatong pa sila. 'Di ba? Kumbaga, pinaparubrub pa nila sa Ilocano, sabi, umaapoy na nga, pinapaliyab pa nila yung galit mo. So yun yung isa rin sila, hindi sila tamang hininga ng advice kasi isa rin sila sa negative sa ibang tao. Kaya malamang negative din sila sa'yo. Kaya hindi ito. Ito yung mga tao na hindi mo kailangan hingan ng advice. Sila yung mga tao na binibuilt lang nila yung trust mo sa kanila, na kinakampihan ka nila sa side mo. And then darating ang panahon, imamanipulate ka na nila para i-tear down mo dahil hindi nila kayang i-tear down yung tao na yon. Ikaw may kakayahan ka, ikaw yung gagamitin nila para ibagsak yung tao na yon. So, minamanipulate ka nila. Okay? Kinukuha lang nila yung tiwala mo. Kaya kung humingi ka ng advice sa mga tao, then negatibo din yung binibigay nila, mali yun. Amen? Layuan mo din yung ganong tao. They are gossiper. Diba? Gossip din yon. Number 3, the negative. Mga negatibong tao. Ito yung mga tao na wala ka nang binigay na tama. Lahat na lang, kahit mabuti naman, yung kinainan mong restaurant, ay pangit dun, hindi maganda ron. Ay, alam mo ba si Carl, mabuting kaibigan? Ay, hindi, barbado yan, ayoko maging kaibigan yan. Alam mo ba si John Rex? Ang laki ng muscle niya. Ay, hindi, bakla-bakla nga yan eh, ayoko maging kaibigan yan. 'Di ba? Yung lahat ng mabuting sasabihin mo, 'di ba? Ganun ginagawa nila ng masama. 'Di ba? 'Di ba? Ay si Raymond, alam mo ba, ang buti-buting anak ni Raymond, ang galing-galing niya, ang sipag-sipag niya. Ay nako, hindi, tamad yan. Alam mo yung gano'n, yung laging negatibo yung mindset.
Laging negatibo. Wala siyang alam ginawa kundi mag-complain ng mag-complain, 'di ba? Yung mindset niya walang mabuti para sa kanya. Amen? So, katulad ng sabi ko, hindi magbigay tayo ng grace sa mga tao. Hindi naman one time lang ito na pag nag-negatibo sa'yo. At once in a lifetime, 'di ba? Time to time, may mga tao talaga na merong negative thought, 'di ba? Maybe pinoprotektahan ka nila o alam nila yung possibility na pwedeng may mangyari sa yung hindi maganda. So, hindi lahat naman, sabi ko, iwasan natin. So, magbigay tayo ng grace kasi maaaring tama din sila. Maaaring binibigyan ka nila ng option o matalinong pagdidesisyon, 'di ba? Para sa mga mabubuting bagay na gagawin mo. Amen? So, pero kung palaging ito na lang yung nanonotice mo, ito na lang yung laging pagkausap mo siya, lagi siyang negatibo, 'di ba? Persistent ba? Kumbaga yung nagiging consistent na pattern. Laging ganun na lang yung pattern, di na naiiba, walang faith. Kung halimbawa, lumapit ka sa kanya, ang lakas-lakas ng faith mo, 'di ba? Parang alam mo ba, parang nararamdaman ko pasado ako sa mga grades ko kasi nag-aral akong mabuti. Tapos biglang, hay nako, ewan ko, ang mahirap talaga yung subject na yan, babagsak ka. 'Di ba? Yung wala nang mabuting sinabi sa'yo. Yung ang lakas-lakas ng faith mo, tapos pag nakausap mo siya, parang bumabagsak yung faith mo. 'Di ba? Tapos yung good thing na sinasabi mo sa kanya, ang ganda-ganda ng mood mo, pag nakakasama mo siya, nagiging bad mood ka. 'Di ba? Yung mga ganong klaseng tao na ang buti-buti ng balita mo, biglang nagiging masama pag siya na kasama mo. Amen? So, time to time, may mga tao tayo nakakasama na may negatibo. Maybe sa friendship ninyo, sa relationship, sa best friend ninyo, maybe sometimes sa nanay ninyo, pero 'di ba, make it balance. Tingnan natin yung important ng communication. Kaya nga napakabuti ng communication. Amen? Kasi negativity is very infectious. Nakaka-infection talaga siya. Pag puro negative na tao ang kasama mo, mahahawa ka talaga sa kanila. So, pakihanap po, Pilipos 2:14-15. Pilipos 2, Ate Denise, 14-15 po. Tapos, pakihanap, Ate Brielle, Pilipos 4:8. Okay, yung mga buklatin nyo din yung pinasabi kong verse para nababasa ninyo sa mata ninyo. Philippians 2:14-15. Tapos, Ate Brielle, Philippians 4:8. Nakita mo na, Ate Denise? Wait lang po. Hanapin ko pa po. Philippians po, no? Apo. Philippians 4:14-15. Philippians 2, anak. Philippians 2, yung kay Ate Brielle pala yung Philippians 4. Philippians 2:14-15. Then kay Ate Brielle, Philippians 4:8. Philippians 2, ano po? 14:15. 14-15. Sorry po. Wait lang po. Wala. Ay, nasa na? Ito. Gawin ninyo ang lahat ng bagay, walang magtututol at magtatalo upang kayo'y maging ularing anak ng Diyos. Matuwid at walang kapintasan sa gitna ng tao, mapanlin lang at ang mga masasama. Tama po ba? Amen. Tama. 'Di ba? Huwag kayong malinlang ng mga tao sa mga negatibo nila. Amen. At Kuya Ate Brielle, Philippians 4. Philippians 4:8 po. Amen. Katapos-tapusan, mga kapatid, anumang bagay na katotohanan, anumang bagay na kagalang-galang, anumang bagay na matuwid, anumang bagay na malinis, anumang bagay na kaibig-ibig, anumang bagay na mabuting ulat, kung anumang kagalingan at
Kung may anumang kapurihan, ay isipin niyo ang mga bagay na ito. Amen. Sa mga bagay na kapuri-puri, mga bagay na kasiya-siya, kaluwal-luwalhati sa Panginoon. Yun yung mga bagay na gusto ng Panginoon na matutunan natin. Hindi yung mga bagay na nakakasira sa kapwa, yung mga bagay na negatibo sa kapwa, yung mga bagay na nakaka-tear o nakakasira ng reputasyon ng ibang tao. Amen? So mga bagay na mabuti ang dapat nating nakikita. Amen? Bilang anak ng Diyos. Number 4, the taker. Okay? Mag-iingat kayo sa mga taker. Ang gusto lang, take ng take. Take ng take, walang ginigib. Okay? So, mag-ingat sa mga kaibigan, lalo na kung ikaw ay compassionate, lalo na kung ikaw ay mabuting kaibigan, lalo na kung ikaw ay mapagbigay. Amen? So, yung mga klase ng ganitong tao, na wala nang ibang ginusto kundi kumabig ng kumabig. 'Di ba? Yung parang gusto nila sila na lang yung tanggap ng tanggap, wala na silang binibigay. Mga abusado, abusive, ina-abuse nila ikaw, 'di ba? Na lahat na lang kulang na lang kunin mo. Binibigay mo na 'yung kanan, gusto niya pa kuhanin yung kaliwa mong kamay. Amen. So napakahalaga no na iwasan natin yung ganitong klaseng tao, especially when you are compassionate and generous. Yun yung nature mo. So, be careful with the friendship na ikaw na lang yung buhos ng tubig. Ikaw na lang yung bigay ng bigay. Tapos, wala silang binibigay sa'yo pabalik. So, sa pakikipagkaibigan, maybe hindi magugustuhan ng iba to, walang 50-50 relationship. Ayan, pamute po, Kuya James. No? So, wala pong 50-50. Walang 50-50 relationship. Kailangan lagi kapag kaibigan, 'di ba? 100%. Kung magbibigay na lang tayo, laging 100%. Amen? Hindi tayo dapat nagbibigay ng 50-50. Ikaw din naman na tumatanggap. 'Di ba? Kapag ikaw nakakatanggap ka ng tulong bilang kaibigan, nakakatanggap ka ng oras at panahon ng mga kaibigan mo, 'di ba? Hindi 50-50. Kailangan 100% din yung pinupur mo. Hindi yung ikaw lang yung kabig ng kabig. Ang pangit ng tao o kaibigan na gusto mo lang ikaw yung tanggap ng tanggap. Ang pangit ng ganong klaseng kaibigan. Kahit pa sa matatanda, na po, kahit sa mga nanay kaibigan natin, mga matatanda na, hindi magandang kaibigan, yung tanggap ka lang ng tanggap, tapos wala kang binibigay. Hindi po magandang habit yung ganon. Kaya wag tayong masyadong mapagsamantala. 'Di ba? Iwasan natin yung mga tao na wala silang gusto kundi tumanggap lang, wala silang gustong ibalik. Hindi naman tayo klase ng tao na yes, mananampalataya tayo, pero hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na ma-abuse. 'Di ba? Hindi naman tayo yung klase ng tao na sinusulat mo sa piece ng papel yung mga tinutulong mo. O ganito na ibinigay ko sa'yo. Binigyan kita ng oras, binigyan kita ng panahon, binigyan kita ng pera. Inubos mo na yung lakas ko, yung panahon ko, yung oras ko. 'Di ba? Hindi mo naman sinusulat na gano'n sa piece of paper para kwentahin sa kanila kung yung mga bagay na binibigay mo, 'di ba, na ini-invest mo sa kanila. Amen? Pero maging matalino ka, 'di ba? Na ikaw na lang, dumating ang panahon, kaya ito masama kasi baka dumating ang panahon na ikaw na lang pala ang inaasahan nila. Hindi na nila nakikilala yung Diyos. Sa'yo na lang sila nakadepende. Ikaw na yung idol nila. Hindi na sila nag-i-invest para sa Panginoon dahil ikaw na lang yung inaasahan nila. At darating ang panahon na kapag hindi mo na ibigay yung gusto nila, ikaw na ang sisisihin nila. Kaya sila napahamak. Kaya sila naghirap. Ikaw na ang dahilan. Kasi hindi nila natutunang dumepende sa Diyos. Kasi dumepende na sila sa'yo. The takers. Mga kaibigan na gusto lang take ng take at hindi gustong magbalik. Walang ganong klaseng pagkakaibigan. Kaya kung nakakakita ka ng mga kaibigan na ganito na, sobra na, abusive na, cut off, avoid them. Uubusin ka nila. Uubusin ka nila. Mauubos ka. Mauubos pati pera mo na imbes na maibibigay mo pa sa mas karapat-dapat na tao na mas pwede mong matulungan. 'Di ba? Kung hindi na sila nagiging progressive at productive, iwasan mo sila.
Huwag kang mag-invest ng oras sa kanila at panahon sa kanila. Cut them off. Cut them off. Number 5. Last. Kasi kapag hindi mo iniwasan yung mga ganun na klaseng tao, madedrain ka financially, emotionally, physically. Kasi kahit anong gawin mo sa klaseng tao na ganun, you will never be enough. Hindi ka magiging enough sa kanila. Amen? So, paulit-ulit. Pakibasa po muna bago tayo pumunta sa number 5. Galatians 6, 2 and 3. Ate Jane. Galatians 6, 2 and 3. Galatians 6, 2 and 3. Yung iba namang kabataan, yung babae naman or lalaki, Galatians 6, 2 and 3. Yung ibang mga kabataan sa online, buksan nyo din para nakikita nyo yung sinasabi ng Bible na hindi ko lang to sinasabi. Sinasabi to ng Bible mismo. Amen? At lahat ng nasa Bible is katotohanan, hindi po kasinungalingan. Nakita na po? Galatians 6, 2 and 3. Amen po. 6. Ito Dasha. Basahin mo lang po siya. 200 po. Yeah. 2. So, 2 and 2 hanggang 6 po. 3. 2 and 3. 2 and 3 lang. 2 and 3. Okay, ito ka magsisimula siya sa 2, tapos magtatapos ka sa 3. Sige, basahin mo. Huwag kayo maingay. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Sa gayon paraan ay matutupad. Amen. Amen. So dito, number 3. Number 3 daw din siya ito. Number 3 lang. Buong number 3. Kung inakala ninyong kayo'y nakahigit sa iba, subalit hindi naman. Dinadaya ninyo ang iyong sarili. Amen. Amen. So, praise the Lord. Ate Chloe, pahanap po ulit yung 1 Corinthians 6:18 and 20. Ay, si Ate Sheena pala. Si Ate Sheena. Ate Sheena, gusto ko ikaw maghanap nito, no? 1 Corinthians 6, Raymond, tulungan mo si ate mo, 18 hanggang 20. So, dito, nakikita natin sa Galatians 6, hindi tayo tinuturuan ng Panginoon na maging madamot. Ang sabi doon, mag-share tayo. 'Di ba? Magpasan tayo ng burden ng ibang tao. Pero kapag too much na sila, 'di ba? Na take na lang ng energy natin na kinukonsume na nila yung mga lahat, 'di ba? Ginagamit na lang tayo. They are using us. Hindi na po maganda 'yon bilang mga takers. Okay? Number 5. Last but not the least. Yung mga taong makasalanan. The sinful. Kailangan nating i-avoid yung mga taong makasalanan. Ate Sheena, 1 Corinthians 6:18 hanggang 20 po. Ano po, Beb? 1 Corinthians 6:18 to 20. 6. Hindi ba? 6. 1 Corinto 6:18 to 20. Sa likod. Number 5, the sinners. The sinful. Yung mga kasalanan. Iwasan natin yung mga taong nagdudulot sa atin ng kasalanan or mga kasamaan. Okay, Hindi Ate ba Sheena? ninyo alam na nagiging isa ang katawan ng babae at nang nakikipagtalik sa kanya, isa. Ang nakikipag-isa noon ay nakikipag-isa sa kanya sa espiritu. Iwasan ninyo ang imoralidad. Ang ibang kasalanang nagagawa ng tao ay hindi nakakasira sa katawan. Ngunit, ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan.
Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyong pag-aari ang iyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan mapangaralan ang Diyos. Amen po. Amen. So binili tayo sa mataas na halaga. Tinubos tayo ng Panginoong Hesus. So dito tinaano sa atin yung mga immoralidad. Ano ba yung mga immoralidad? Yung mga bagay na sexual, no? Kayong mga kabataan, yung mga ginagawa ninyo na hindi nakakaaya sa mata ng Panginoon. Amen. Hindi nyo ba alam, sabing gano'n na katulad ng mga yung pakikipagtalik ng hindi kasal. 'Di ba? Kasalanan po 'yon. Amen? So, kasalanan na hindi nyo ba alam, sabi niya na ang templo ninyo ay templo ng Diyos, sabi niya. So, tinubos tayo ng mataas na halaga, amen, dahil buhay ni Jesus ang nagtubos sa atin. So, kailangan daw po, ang buhay natin ay hindi na natin buhay. Buhay na to para sa Panginoon, inaalay natin sa Panginoon. Kaya kayo, pinapaalalahanan kayo yung mga bagay na nakakapagdumi ng katawan ninyo. Amen? Yung mga kabataan na lalaki, di ba? Yung panonood ng pornography, mga mahahalay, di ba? Na panonoorin, na nagdudulot sa inyo ng mga mindset na mali. 'Di ba? Yung mga pag-iisip na mali, mga nalalason, 'di ba? Tapos ang ginagawa ninyo, 'di ba? Nag-aano kayo, ginagalaw niyo na yung katawan ninyo. Amen. Sarili ninyong katawan, yung mga kabataan, yung mga lalaki, nagma-masturbate. Sorry ha, pero kailangan nyo tong maintindihan. So, hindi maganda yon. Kasi, alam ninyo, spiritually, yung mga ginagawa ninyo, tinatapon ninyo yung buhay. Di ba sa science, kapag bakit nabubuo ang baby? Ang sperm at saka ang egg ng babae. Kaya nabubuong bata. So, spiritually, kapag ginagawa nyo yung mga ganyan, di ba? Kapag nagma-masturbate ang mga lalaki, mga bikol, makinig kayo. Huwag nyong binabaliwala yung sinasabi ko sa inyo, yung mga lalaki dyan sa likod, mga youth na kayo, yung mga kabataan, pakinggan ninyo yung sinasabi ko sa inyo. Hindi ako mag-aaksaya ng panahon dito na magising ng maaga para lang baliwalain nyo yung sinasabi ko sa inyo. Amen? So, mahalaga na malaman ninyo, mga kababaihan, mga kabataan, igalang ninyo yung mga katawan ninyo. Darating sa pagkakataon na matutokso kayo ng mga boyfriend ninyo o girlfriend ninyo, na matutokso kayo na pwede kayong madala, 'di ba? Sa pakikipagtalik, magkaroon kayo ng kontrol kasi ito yung mga bagay na magbibigay sa inyo ng bahid ng kasalanan. Okay? Na makipagtalik ng walang kasal, mga boyfriend pa lang, girlfriend pa lang, hindi nyo kailangan yon na makipagtalik agad ng walang kasal. Sagrado po ang pakikipagtalik. O kaya yung paggalaw ninyo sa mga ari ninyo. 'Di ba? Dahil nanonood kayo ng mga bastos na panoorin. Nakakaramdam kayo ng mga bagay na hindi nyo dapat nararamdaman because you let yourself. Hinayaan mo ang sarili mo na manood ng mga bold na panoorin. Alam mo naman na makakasama sa'yo. Alam mo na makapagdulot ng masamang thought, masamang pag-iisip. Kaya maraming tao ang maagang nangre-rape. 'Di ba? Dahil pinapasukan ng demonyo ang utak. Dahil sa mga panoorin na dapat iwasan ninyo, mga bagay na nagbibigay sa inyo ng pagkakasala. Dahil ang pagbababoy ninyo, ang paggalaw ninyo sa sarili ninyo ay kasalanan. Alalahanin ninyo, sabi dun sa salita, tinubos na kayo. Diba? Sa mabigat na halaga. Kasi yung tumubos sa atin banal, yung tumubos sa atin si Jesus Christ, hindi basta-basta. Dati nung Old Testament, ang tumutubos sa kanila mga hayop na pinapatay, inaalay para lang mawalan sila ng kasalanan. Pero ngayon,
Nasa edad na kayo para malaman ang pag-iwas sa kasalanan. So, iwasan ninyo yung mga kaibigan na nagdadala sa inyo sa kasalanan. Nagdadala sa inyo sa pag-iinom ng alak. Bakit masama ang alak? Kasi kapag nagkaroon ka ng alak sa katawan, makakagawa ka ng bagay na hindi mo dapat ginagawa. Bakit masama ang droga? Iwasan ng mga tao na magbibigay sa iyo ng mga ganitong klaseng mga bisyo. Kasi bakit? Kapag nakadrugs ka na, 'di ba? Hindi mo na alam yung ginagawa mo. 'Di ba? Kaya pinapaiwas sa inyo ito. Hindi nyo kailangan maranasan yung mga bagay na to bago kayo matuto. Unawain ninyo na kailangan yung ilayo yung mga sarili ninyo habang kayo ay murang edad pa na malayo sa kasalanan o dahil gusto ng Panginoon na malayo kayo sa kapahamakan. Amen? 'Di ba? Pagpatol sa lalaki, sa kapwa lalaki, pagpatol sa kapwa babae is kasalanan po. Lumayo kayo sa mga tao, 'di ba? Unless kayo ang magdadala sa kanila sa kaliwanagan. Unless kayo ang magbibigay ng kaligtasan sa kanila, kayo ang magpapakilala, dala ninyo yung gospel ni Jesus. At sasabihin ninyo that there's hope, there is love in Jesus, there is forgiveness in Jesus. Amen? So, tayo ang magdala sa kanila sa kaliwanagan, tayo ang magdala sa kanila sa kabutihan, tayo ang magdala sa kanila sa mga bagay na tama. Amen? Huwag po tayo ang maging kapahamakan nila. Amen? At huwag din tayong makisama sa masama. Amen? Okay lang makisama tayo, pero huwag tayong makisama. Amen? So, purihin ng Panginoon kung nire-respeto natin ang Diyos, nire-respeto natin, ginagalang natin yung pagkamatay niya, dahil tinubos niya tayo, matututo tayo na sumunod. So, ano yung mga dapat nating iiwasan? Una, yung mga distraction ng mga tao. 'Di ba? Pangalawa, ano yung dapat natin iwasan? Pangalawa is yung mga taong gossip, mga chismosa. 'Di ba? Yung mga distraction. Pangalawa yung gossip. Pangatlo is yung mga negatibong tao. Pang-apat is yung mga taker. Take lang ng take, hindi nag-give. Amen? And panglima, yung mga sinful. Yung mga tao na nagdudulot ng kasalanan sa atin. Amen? So, purihin ng Panginoon. Let's pray. Heavenly Father, marami pong salamat, O Diyos, sa mga paalala mo, sa mga warning mo, sa mga gabay mo, Panginoon, ng mga tao na kailangan naming i-cut off at i-avoid, Panginoon, or maging kami ang kaliwanagan sa kanila o kami ang maghatid ng kaligtasan sa kanila, Panginoon. Lord, salamat sa pagpapaalala mo, salamat sa paggabay mo sa mga kabataan na to na habang sila ay humahakbang sa mundo na ito, Panginoon, na pagulo ng pagulo, maging matalino sila sa pag-isip, sa pagtanggap, Panginoon, ng mga tao sa kanilang buhay, Ama, na magdudulot sa kanila ng dalawang bagay, Panginoon, kabutihan o kasamaan. Lagi mo silang turuan na maging matalino, maging madalido sa pagpili ng mga kaibigan na hindi magkokorap sa kanila, maging matalino sa mga kaibigan, Panginoon, na magdadala sa kanila na magpapalapit pa sa iyo, Panginoon, at hindi sa mga taong magpapalayo sa iyo, Panginoon, in Jesus' name. Kaya, Ama, basbasan mo ang mga batang ito, turuan mo sila na maitanim ito sa puso at isip nila na madala nila ito kung nasaan man sila, saan man sila pumunta, upang makita nila yung mga tao na dapat nilang pakitunguhan at pakisamahan, Ama, na maging valuable at worthy yung kanilang oras at panahon na inuukol sa mga tao sa paligid nila. Purihin ka, dakilang Diyos, sa pangalan ni Jesus. Ito po ang aking samat dalangin in Jesus' name. Amen and amen. So, praise God. Amen. So, I hope and I pray na may natutunan kayo. Unahin natin si Ate Chloe. Ate Chloe, ano yung takeaway mo? Ano yung iyong natutunan sa mensaheng ito? Ang natutunan ko po so far dito sa mensaheng ito ay yung pagpili po ng mga kaibigan carefully. Yung pagkilala po muna sa kanila bago nyo sila parang maging ka-close or bago kayo mag-open up sa kanila. Amen. So, praise God. Kuya Bien, ano yung pinakamahalagang takeaway mo sa mensahe ngayong oras na to na pwede mong i-share at ibigay sa iba, mga kabataan? Ano po? Maging matalino sa mga pakikisamahan mong tao.
Yun lang. Amen. Bakit kuya? Bakit? Iba po kasi ano, iba pwede kang maimpluwensyahan ng hindi maganda. Tulad ng? Bisyo, alak, sigarilyo. Amen. Praise God. Salamat kuya. Ayan, Ate Brielle. Amen po, isa pong napaka mapagpalang hapon sa ating lahat. Ang natutunan ko po ay merong mga tao na kailangan nating iwasan dahil maaari po tayong maimpluwensyahan ng masasamang bagay. At hindi po kailangan sabihin sa mga kaibigan lahat ng sekreto at pangyayari sa buhay natin dahil may chance po na gamitin po nila ito against us. Like, pwede po nila tayong sirain kung ikalat man po nila yun. At dapat po ay imbis na impluwensyahan tayo ng masama, tayo po dapat ang mag-impluwensya ng mabuti sa kanila at dapat po nating piliin ng mabuti ang ating mga magiging kaibigan. Ayun lamang po. Amen po. Amen. Praise God, Ate Brielle. Ate Denise. Amen po, ayan. So, wag tayong matakot po sa wag po tayong matakot na mawalan ng kaibigan kung sa ikakabuti lang naman natin. Ako kasi dati po takot ako mawalan ng kaibigan. I-share ko lang po I-share ko lang. I have so many friend po na lahat nabanggit nyo po, Mami Beb. Katangian po nila naninira, nag-iimpluwensya sa akin magsira ng kaibigan. Meron din yung sinabi niyo pong negatibong tao na lahat na lang ano tawag na to? Ano bang lahat sa kanila mali. Like yung sinasabi ko, big but sobrang ganda ni sabi niya. Sisirain niya pa, like ganun po. Then meron din po yung dito po na chismosa, like backstabbers sila. Sobrang dami kong kaibigan na ganun po. Ako po kasi takot po akong maiwan dati. Like sobrang takot ko na mawalan ng kaibigan. I am so friendly po kasi. Friendly po akong tao na lahat na lang ng kausap ko, parang feel ko sobrang once nakausapin mo lang ako, kaibigan na kita, ganyan. Tapos dito pa, meron pong nabasa dito, saan ba yun? Galatians 2 and 3 po. Doon po talaga ako na tuwa po sa verse na yon kasi sa 3, kung inaakala nyong kayo'y nakakahigit sa iba, subalit hindi naman dinadaya nyo ang inyong sarili. Ibig sabihin po, like, tawag po neto. Kasi yun yung sinasabi rin po dun sa verse ng iba is yung po yan, ang sino mang ang nagmamataas, siya ang kanyang ibinababa na kuya. Amen. Kung sino yung nagmamataas, yes. Kung sino yung nagmamalaki, nagyayabang ibababa ng Diyos. Amen. Nakinig din pala si kuya mo, Denise. Praise God. Nandito po sa tabi ko po. Amen. Hello, kuya. Praise God. Hello po. Good evening po. Good evening, anak. Lagi kang a-attend kasama ni Denise, ha? Sige, Ate Denise, continue na. Tapos, ayun po. Yung pang-apat, yung taker po. Doon ako talaga na kasi ako po, mapagbigay din po akong tao na feel ko na abuso rin po na po. Kasi ako, meron po akong kaibigan na ginagamit lang po ako. Like, kapag lang kailangan niya ako, lalapit siya. Kapag hindi niya na ako kailangan, dami niya nang sasabihin sa akin na ganyan-ganyan. Then, natutunan ko rin po dito sa na po to na kahit anumang sabihin sa iyo, wag mo silang papansinin. Kasi, wala naman silang ambag sa buhay mo .
Ikaw yan eh. Kung saan ka, dun ka maniwala. Ayun lamang po. Amen po. Amen. Basta lagi kay God, 'di ba? Nakadepende ka sa Diyos at hindi sa tao. Amen. Mahalaga 'yon, ate. Sa Diyos tayo nakadepende. Wala silang ambag sa buhay natin, si God ang nagbigay ng buhay natin. So, doon tayo sumunod. Amen? So, praise God. Tama yan, Ate Denise, maging matalino ka. Kasi kung magpapalayo sila at maninira lang sila, hindi sila mabuting kaibigan para sa'yo. Kasi darating ang panahon, ganun din yung gagawin nila sa'yo. Amen? Kung kaya nilang gawin sa iba. Kuya James! Anong natutunan ni Kuya James? Kuya James! Si Ate Faith. Ayan, sige pa. Dapat iwasan ang pagchismis sa mga kaibigan natin kasi nakakasira sa atin. Mas maganda ang ichismis ay dapat salita ng Diyos. Amen po. Amen! Kuya James, ikaw naman. Galing ni Ate Faith, ah. Si Kuya James. Kuya James, ano natutunan mo? Si Pati lang? Si Ading lang? Wala ikaw? Kuya James. Na. Dalawa po kami doon. Sige. Si kuya ko po yung nagsulat doon, tapos ako po yung magsasalita po. Oh, praise God! Nagtulungan na magkapatid. Kabuti lang ng Diyos sa buhay nyo. Amen! O sige, dako na tayo kay Ate Sheena. Ate Sheena. Kapag tayo ay mabuting tao, maaari tayong may impluwensya ng masamang tao. Huwag rin magpapa-impluwensya sa masamang tao, lalo na kung alam mo sa sarili mo na ito'y makakasama sa iyo. Kailangan nating magbago dahil maaaring tayo ay maksila ng tao o mawala ng tiwala. Ang malalapit sa atin. Dapat na ingatan din natin ang ating katawan. Iwasan natin ang imoralidad dahil ang gumagawa ng imoralidad ay nagkakasala laban sa sarili niyang katawan. Ang paggalaw sa sariling katawan ay isang malaking pagkakamali. Hindi man kita ang iyong ginagawa, ngunit ang Diyos ang nakakakita ng iyong pagkakasala. Amen po. Amen! Praise God, Ate Sheena. Ang ganda ng na-take away ni Ate Sheena, no? Mga yung talagang matured na. Yung mga, ang gaganda ng mga insight ninyong lahat. Nagmamatured na kayo. Praise God, mga dalaga at binata na yung mga anak ko. Grabe. So, amen. Si Kuya Raymond naman. Kuya Raymond. Kailangan natin mag-ingat sa ating mga kasama dahil hindi natin alam kung sino ang mabuti at masama. Dahil kapag ang masama ang ating mga kasama, hindi natin alam kung ano pa ang gawin sa atin na hindi natin inaasahan. Amen po. Amen. Praise God. Salamat. Meron pa ba? May kabataan pa dyan sa tabi mo? Kuya, wala na. Pinsan? Ayan, saan na naman tayo? Meron pa? Okay. Meron pa po, Tita. Sige. Sige po. Mag-share ka na. Kapag ang masama ang ating mga kasama, hindi natin alam kung ano pa ang gawin sa ating pizza na hindi natin inaasahan. Ayun po. Amen. Praise God. Salamat, Kuya Raymond. Thank you, Kuya. And then, dayo naman sa dito kala Ate Jane. Ate Jane. Okay po. Sino ba mauuna sa inyo? Wow, bilis lang pero ikaw nasa dito ka sa para marinig mo boses mo. Ako sa akin po. Maging maingat tayo sa mga pinakisamahan natin kasi may mga tao na gusto na magkamali tayo o mapasama
Kaya iwasan natin sila para mas maging focus tayo sa mas sumunod sa Diyos. Amen. Amen. Salamat, ate. Next. Ano ba yung maingay? Huwag maingay yung Sige iba na, para hindi Shin. namin marinig yung ingay nyo. Dapat pumili tayo ng mga kaibigan para hindi tayo mapaham. Okay, dapat sila ang nadadala sa Panginoon. Dapat hindi tayo ang nadadala nila sa masamang gawain. Amen po. Amen. Praise God. Next. Next, mga kalalakihan, mga binata. Bilis, bilis, bilis. Mamaya na si Sia. May naman sinulat si Sia. Sinabi namin sa kanya. Sinabi niya sa kanya, mamaya na si Sia. Oh, dali na, gwapo. Oh, hi, gwapo. Mas dapat pinapakisamahan natin ang mga taong nakakakilala sa Diyos para mas malapit tayo sa Diyos. Piliin natin ang mga kaibigan na pinapakisamahan natin. Amen. Salamat, Kuya Sendron. Poging-pogi talaga si Kuya Sendron eh. Next. John Rex. Carl. Yung sinulat. Mahaba to. O sige, nabasahin tayo mahaba. Mga taong dapat nating iwasan. Una, distraction. Mamuhay tayo ng matalino at di tulad ng mangmang, iwasan natin sila dahil isa sila sa gabal, halimbawa na lang sa pag-aaral. Pangalawa, chismosa. Iwasan natin ang mga ganitong tao dahil minsan wala namang katuturan ang kanilang ipapahayag sa mga tao. At lahat ng lihim ninyo ay kaya niyang ibunyag at kaya niyang sirain ang inyong magandang samahan. Pangatlo, mga taong nagdadala ng negative sa buhay mo. Iwasan rin natin ang ganitong tao dahil pwede sila magdala ng negatibo sa buhay mo at pwede rin tayo maging ganon sa kanila. Pang-apat, taker. Iwasan rin natin ang ganitong tao na palagi na lang nagtatanggap ng tanggap at hindi marunong magbalik. Panglima, mga makasalanang tao. Iwasan natin ang mga taong pwedeng magdulot sa atin ng kasalanan at huwag nating dudumihan ang ating katawan dahil ito ay pahiram lamang ng Panginoon sa atin. Halimbawa na lamang ng pagpapatato at pagsusugat sa mga bahagi ng katawan at pakikipagtalik sa mga tao na hindi pa kasal. Pagpapatol sa taong parehas ang kasaraan at iba pa. Ito ay isa sa mga halimbawa ng kasalanan. At kaya kailangan nating piliin ng mabuti ang taong magiging kaibigan natin at kilalanin sila ng mabuti. Amen po. Amen. Praise God, Kuya. Grabe, no? Nag-take down na talaga si Kuya John Rex. Good job. Next. Carl. Maging maingat tayo sa mga pinapakisamahan natin kasi may mga tao na gusto na magkamali tayo o mapasan. Kaya iwasan natin sila para mas maging focus tayo na mas sumunod sa Diyos. Amen po. Amen. Mabuti yan na advice sa'yo habang paglaki mo. Mag-ingat ka. Mamili ka. Amen. Next, meron pa? Meron pa ba? Meron pa ko. Kushini ko na. Ay, isa. Hindi ka dito. Si Matthew daw. Okay. Ikaw naman, Vince, mag-ano. Diba sabi niya? Sino naman si Matthew? Bagong invite? Ako ni Tantin. Oh, praise God. Amen po. Huwag tayo maging abuso. Dapat marunong din tayo magbigay. Dapat huwag tayo
tanggap dapat marunong tayo magbalik. Kaya piliin natin ang mga kaibigan natin. Amen. O, Amen di ba? po. Praise God, Matthew. Salamat. Ang ganda ng pangalan ni Matthew. Next. Ito naman, sino naman to? Si Vince. Bago si Vince, bago din. Opo, classmate po. Ay, kaibigan din po pala ni Tanting. Fix on Amen. eyes on Jesus. Hanggang sa wakas, hindi sa mga distraction kasi. Ulitin mo, ano, ang ingay. Huwag kayo maingay. Amen. Fix on eyes on Jesus hanggang sa wakas, hindi sa mga distraction kasi si Jesus ang nagbibigay sa atin ng victory o tagumpay. Amen. Amen. Praise God. Fix your eyes to Jesus. Mahalaga yon. Ayan. Okay na? Tapos na? Meron pa daw po yung mga maliliit po. Okay, maliliit. Dali, bulinggit. Malingkit. Ayun na. Oh, basahin mo na daw yung ina. Piliin natin ng mabuti ang ating magiging kaibigan dahil hindi lahat ng magiging kaibigan natin ay mabuti. Amen. O, kaya mamili kang kaibigan mo, kalaro mo ha, susuntukin ka nila. Sige ka. Ikaw, isa. Wala siyang sagot. Wala siyang pera. Aray ko. Ayan. Okay, wala na? Okay na? No, I hope and I pray na naging aral sa inyo kasi habang lumalaki kayo, makakatagbo nyo talaga yung ganitong klaseng mga tao. Kaya purihin ng Panginoon, magkita-kita ulit tayo next week at marami pa tayong laging matututunan. Ano po, mula sa salita ng Diyos. Kaya purihin ng Panginoon, to God be the glory. Ayan. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you, be glorious to you, and keep you safe. In Jesus' name, Amen. Praise God. Maraming salamat sa inyong lahat. Thank you. See you ulit next week, Ate Brielle, Ate Denise, Kuya Bien, Ate Joy, salamat. Ate Kuya James. Bye-bye. Ate Sheena, Raymond, bye-bye. Bye-bye.